الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وعونا وسدادا وصوابا. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Ahlan wa sahlan bikum lahat kayo. Okay, alhamdulillah. Ngayon po ay pangatlo na ng muhadara natin, no? 3 weeks na tayo sa muhadara. O 3 weeks na tayo sa ating pag-aaral dito sa Islamic culture. Alhamdulillah. Dalawa. 3 weeks ba? 3 weeks, no? 3 lectures na ito. Lectures 3 na. Right? Opo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Before tayo magsimula, kagaya na ng pag-ittifak natin or kagaya ng kasanayan natin dito, no? Ano po ang ating nakuha last week, no? Khulasatul kalam in 1 minute only, not 2 minutes. 1 minute. In short po, ano po ang natalakay natin last week? Tafaddalu, kasi lahat ng makakulasa ng mga muhadara, ng mga lectures natin every week or every subject natin ay may 5 points po. Pakisulat mga admin. Barakallahu fikum. Tafaddal Sister Sharon, after that Sister Lina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang summarize na po, Ustad. Ang natalakay natin last meeting ay about sa taksimatur bil Islam. Itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay tinatawag na Islam. At ang tayo mga followers niya ay tinatawag na tatawaging Muslim. At ito'y karangalan at patunay na ang umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na tagapagmana ng mga mensahe ng lahat ng mga propeta. Ang pangalang ito ay may kasamang pananagutan na isa sa buhay ay ipagtanggol ang relihiyong Islam. Tapos, sa lugatan wa istilah, as-sakafa ni in Arabic meaning, kahusayan, katalinuhan at bilis ng pagkatuto. At sakafa rajul kal napakahusay at mabilis matuto ang tao. Sa istilah naman, sa pananaw ng Islam, ang Islamic culture ay pamamaraan ng pamumuhay ng mga Muslim sa lahat ng aspeto ng buhay. Ayon sa mga prinsipyo at pananaw ng Islam, saklaw naman nito ang madaniya, madyang aspeto sa kanyang hadara. Ang madaniya, ibig sabihin, ito yung sinasabi na pamamahagi ng pamumuhay tulad ng teknolohiya, sining at infrastructure. Ang hadara naman, ito ay pang-espiritual at pang-kaisipang aspeto gaya ng moralidad, kaalaman, paniniwala at espiritual na pag-unlad nito. Halimbawa sa material na aspeto ng madaniya ay yung pagpapagawa ng paaralan, ospital at masjid. Sa spiritual naman na pagkaisipan na halimbawa sa hadara, ang pagpapalaganap ng Quran, yung pagtuturo ng tajwid, ang tamang asal, pagpataguyod ng katarungan sa lipunan. At ito ay may aplikasyon sa ating buhay, sa maging individual, lipunan at pandaigdig. Sa individual naman, ito ay pagsasabuhay ng Islam sa pananamit, pagkain at pakikitungo sa tao at may ibada at pagsamba. Sa lipunan naman, ito ay pagtatakda ng batas sa patakaran ng gobyerno na nakabatay sa katarungan at katuruan ng Islam. Sa pandaigdig,
Ito'y nagpapakita ng positibong halimbawa sa iba't ibang bansa kung paano pinagsama-sama ng Islam ang kaunlaran at moralidad nito. In short, ang Islamic culture ay kahusayang paraan ng pamumuhay ng mga Muslim na nakaayon sa prinsipyo ng Islam. Pinagsama-sama nito ang material na kaunlaran, espiritual na kadalisayan, hindi lamang tumutok sa pisikal na proseso, kundi pati sa moralidad at pananampalataya. Yan lang po. Jazakallah khairan. Masya Allah. Mumtaz, Sister Sharon. Jazakillah khairan. Wa barakallahu bik. Syukran jazilan. Okay, Sister Lina, idagdag mo in 1 minute. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sinabi na niya po lahat in details, pero yung In short, ipunin mo lahat. Lalaki. Opo. Ha? Ipunin mo lahat Ay, yung addition sinabi niya. lang po, yung natalakay natin, yung panghuli po, yung importance of Islamic culture. Opo, Kahalagan ng- ahamiyah. Sah, ahamiyah sah. Nam. Ito yung pagpapakita ng progress, pag-unlad sa sibilisasyon ng umma. Ipinapakita ang Islamic culture, ang kasaysayan ng mga Muslim sa agham, pamamahala at moralidad at iba pa. Ano ba ang mga contribution ng mga Muslim, like po yung, for example, sa medicine, economics, infrastructure at iba pa. Yun lang po. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukran jazilan, jazakillah khairan, Sister Linaw. Okay, syukran. Proceed tayo, alhamdulillah. So, mamaya-maya, meron na naman. Okay, barakallahu fikum. Pero gusto ko yung ibang kamay. Yung kamay ngayon, mamaya baka may ibang kamay inshallah, no? Barakallahu fikum. Syukran, Sister Sharon and Sister Shirel. Also, Sister Lina. Thank you so much. Barakallahu fikum. Lahat kayo. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Bismillah. Kunin natin yung ahamiyatu thaqafatul islamiyah. Ano yun? Yung kahalagahan ng Islamic culture. So, hindi po natin natapos to, no? Last week, nakuha lang natin hanggang number 2. Ta'thirut thaqafatil islamiyah fil garbi. Masya Allah. Fil garbi. Okay. Ulitin natin. Saglit. Daanan natin yung una. Bayanul izdihar al-hadari lil ummatil islamiyah. Ito. Kunin natin to. No? Ano ibig niya sabihin yan? Yung nabanggit nila mga sisters natin. No? Pero dito, ulitin lang natin. Saglit. Okay, dito. Bakit ganito? Okay. Kala ko Word yung gamit. PDF pa lang gamit natin. Okay, lang problema. Kasi kahapon Word eh. Ngayon PDF. Okay. Mali. Okay, ganyan lang. Una, bayan. Izdihar al-hadari lil ummatil islamiyah. Hasanan. Pagpapakita ng kaunlaran, civilization or sibilisasyon ng ummah. Yan po. No? Hadaratul islamiyah. Yan po ay mayroon pong mga subject ang Islamic studies, ang Islamic sciences, ang usuluddin, ang da'wa sa hadaratul islamiyah. Meron silang subject diyan na mustaqil or meron silang subject. Walang problema po. Okay. Walang problema, Sister Rehano. Bismillah. Dito po, pagpapakita ng kaunlarang sibilisasyon ng ummah. Ipinapakita ng Islamic culture po ng athaqafatul islamiyah ang kasaysayan ng mga Muslim sa science, sa agham, sa ulum, no? Pamahala, sa sining at moralidad at marami pang iba. So halimbawa natin yung nakaraan, yung ang contribution ng mga Muslim sa medisina, like Ibn Sina sa matematika, no, sa mathematics, Al-Khawarizmi, no, sa architecture doon po sa Spain, no, Alhambra sa Spain,
Ano ang aplikasyon natin diyan? Nakuha din natin last week, pagsasama ng kasaysayang ito sa kurikulum upang magkaroon ng pride ang mga kabataang Muslim sa kanilang pinagmulan. Barakallahu fikum. Yan po ang Bayanul Izdiharil Hadari lil Ummatil Islamiyah. Kunin natin yung number 2. Ta'thir ta'thiru thaqafatil Islamiyah fil garbi. Ano ibig niya sabihin? Epekto ng Islamic culture po, yung ta'thir, yun po yung ta'thir, epekto ng Islamic culture sa kanluran. Ano po ang epekto? The question is, ano po ang epekto ng Islamic culture sa kanluran? Wag niyong sagutin. Hindi ngayon, not now. Barakallahu fik, Sister Sharon. Mamaya. Okay. Kan lang, advanced question yan. Ano po ang epekto ng Islamic culture sa kanluran? So, dito po, maraming aspeto ng agham, ng ulum, ng science, ang filosofiya mula sa Islam ang naka-impluwensya sa Renaissance ng Europe o ng Europa. Anong halimbawa niyan? Ang pagsasalin ng mga akdang Arabi sa Latin noong Middle Ages. No? Sa application naman, pagpapaliwanag sa mga estudyante kung paano nag-ambag ang Islam sa modernong kaalaman. Barakallahu fikum. Yan po ang number 2 natin na ta'thiru thaqafatil Islamiyya fil Garb. Kunin natin yung bayan kasi marami tayong tatalakayin ngayon. Okay, huwag tayo tatagal dito. Okay, number 3. Ang number 3 po, bayanul adwa illati halat bil ummatil Islamiyah. Ma'ana hada? Pagpapakita ng mga suliraning dumating sa ummah al-Islamiyah, ummatul Islamiyah. Tayo na lahat 'yon, lahat ng mga Muslim. Ang Islamic culture ay tumutulong upang maunawaan kung bakit naghina ang ilang bahagi ng pamayanang Muslim tulad ng kolonyalismo at paghina ng kaalaman sa relihiyon. Allahu musta'an. No? Tama po ba? Yan po ang bayanul adwi allati halat bil ummatil Islamiyah. Ang thaqafatul Islamiyah, no? Ay napakahalaga po na subject ito sa lahat ng Muslim ummah. No? Ano ang halimbawa niyan? Ang pagbagsak ng Ottoman Empire. Ito na po ang the last empire of Muslim, no? Yung Ottoman Empire, no? Al-Khilafatul Uthmaniyah in Arabic. So, nung nabagsak na ito, naabot na tayo ng West, mga Westerners. Okay. Dito po, application natin dito, paggamit ng mga aral mula sa kasaysayan upang maiwasan ang pag-uulit ng parehong pagkakamali. Kailangan po mabasa natin ang lahat ng kasaysayan kasi kailangan talaga. Next time natin i-explain kasi baka maubos ang oras natin. Okay, kailangan natin, need natin, no? Kinakailangan natin mabasa ang kasaysayan. Una, sira na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka mga kasaysayan ng mga propeta at saka sa baba na, no? Hanggang sa kasaysayan ng mga empire ng mga Muslim. Okay. Pang-apat po, tafa'ulil muslimina mabadi'ihi wa qimatihi wa hisanatihi al-fikriyah. Yan po ang kahalagahan ng at-thaqafatul Islamiyah. Tafa'ulil muslimina ma'al mabadi'i wa qimatihi wa hisanatihi al-fikriyah. So, pag-ugnayan ng Muslim sa kanyang mga prinsipyo at pagpapanatili ng kaisipan. Tafa'ulil muslimina. Ang number 4 po. Tafa'ulul muslimina ma mabadi'ihi. Tafa'ulul muslimin. Walang muslimin. Muslim lang. Pwede din. Bakit? 5 lang. Okay. Tafa'ulul muslim ma'a mabadi'ihi. Ma'a
mabadi'ihi wa qiyamihi wa hisanatihi al-fikriyah. So, ano yan? Yan po yung pakipag-ugnayan ng Muslim sa kaniyang mga prinsipyo at pagpapanatili ng kaisipan. Yan ang ibig sabihin niya, no? Pero palawakin pa natin, wala diyan sa kitab. Atin lang 'to. So, dito po pinapalakas ng Islamic culture ang kakayahan ng isang Muslim na manatiling tapat sa kaniyang paniniwala kahit sa gitna ng modernong hamon. Ano example niyan? Ano example niyan? Tafadhalu, kayo naman. Bigay kayo ng example? Sister Sharon, ano ang example na number 4? Tafa'ulul muslim. Tafa'ulul muslim. Mufrad. Alaysa al-jama'. Tafa'ulul muslim ma'a mabadi'ihi wa qiyamihi wa hisanatihi al-fikriyah. Pakikipag-ugnayan ng Muslim sa kaniyang mga prinsipyo at pagpapanatili ng kaisipan. Tafaddal ya Sheikh Walid. Assalamualaikum. Yung ibig sabihin po ng tafaul muslim mabadihi wa qiyamihi wa isanatihi al-fikriya. Ito po yung yung pag-interact ng Muslim bilang isang Muslim sa kanyang prinsipyo at yung values, yung kaisipan. Ibig sabihin po dito parang yung Muslim ay namumuhay sa Islamic principle, sa lahat ng Islamic principle, sa akida, sa ibada, sa akhlak na nababuhay sa pinapahawakan niya na mabuti ang Islam, na mayroon kasama moral values para ma-protect niya yung kalaman niya, yung faith niya, yung iman niya laban sa mga nagsisilabasan na ideologies, mga doubts, mga corruptors, yung mga nagsisilabasan na mga ibang akida, parang ganun po. Parang sabihin po dito yung Muslim, yung parang interaction ng Muslim sa principle, sa value, sa yung nalaman na sa Islam, parang sinasabuhay niya yung Islamic principle, akida, ibada, akhlak, na hinahawak na yung din laban sa mga ideologies. Parang ganun po yung pagkain hindi kapostan. Tama. Barakallahu fik. Mumtaz ya Sheikh Walid, Walid. Tafadhali Sister Sharon. Ngayon may paglaban na yung mga ikhwah. Masya Allah. So laban mga ikhwah. Kasi nandiyan yung mga Naam, Ustad. akhawat. Masya Allah. Yala, tafadhalu. Tafadhal Sister Sharon. Naam, Ustad. For me, maiaugnay natin itong pang-apat sa ating kultura bilang gaya ko bilang balik Islam. So I was surrounded by the Christians or different religions yani. So though I'm living with them, so I will stand on my principles regarding the values of Islam. So I will stay I will stay on the halal side, and I will not adapt on the haram doings or the haram cultures, but I will stand as what on the four. I will stand on my belief and my religion and my akida and my iman. I will still on based on the Islamic culture and based on the Islamic na pamamaraan. Doon, yun lang. Masya Allah, barakallahu fik. Tama, Mumtaz, Sister Sharon, and Walid. Naam. Alam po ba ninyo ang Thaqafatul Islamiyya, sabi ko sa inyo? Hindi ko alam kung nakita niyo yung course outline natin. Sino nakita ng course outline natin? Wala pa, walang nakakita. I-send natin sa para malaman nyo. Sa next week po, ang topic natin ay Aqidatul Islamiyya. Thaqafatul Islamiyya. Aqidatul Islamiyya sa next week, inshallah, kung maubos natin to. Pero kung hindi natin maubos ito, yun lang. Yun ang Hindi ko alam kung makaya natin yung kunin yung al-aqida. Bakit pinasukan ng Aqidatul Islamiyya itong Islamic culture? Why? Tafaddalu. Okay, ito lang. One. Tapos i-continue natin. Bakit pinasukan ng aqida, no, kagaya sinabi nyo kanina, ang Islamic culture? Ano meron?
Masya Allah, Masya Allah. Okay, okay. Okay, una muna tayo kay Sheikh Nasim. Masya Allah. Maganda, maraming kamay ito. Masya Allah. Gusto ko ito, maraming kamay. Yalla, bismillah. Akh Nasim, tafaddal. After that, si Nam Sister Dok. Intan. Hindi talaga yung mga nakawat, no? Masya Allah. Lalaban talaga sila. Yalla, pagtanggulin yung lahi natin, Sheikh Nasim. Masalama. Yalla, bismillah. From the word sakapa po siya. Hindi naman po siya parang um, tumutukoy talaga sa sa parang pang-old na tradition. Pero sa panahon kasi po natin ngayon, habang umusog yung panahon, marami din nagsisilabasan ng mga bago. Pero siguro, wait lang, nagulan tuloy ako. Ang example ko na lang po kasi sa kultura natin kasi dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Muslim Filipinos. So meron silang nagagawa na nakasanayan nila o kultura nila na hindi dahil sa kamangmangan or ignorance, di nila alam yung tradition na ginagawa nila ay salungat o labag sa Sharia. Kumbaga nagawa sila ng mga labag sa Sharia at ang pinakamasaklap pa yung nagawa sila ng shirk na wala silang kaalam-alam na connected sa kultura na napapaloob sa kanila. So, yun yung kultura. So, paano natin napapasukan yung akida dahil dun sa nagagawa nilang na naapekto ni akida ng paniniwala nila bilang isang Muslim. So, doon pumapasok yung akida. Lalo na sa paggawa ng nakagawa sila ng mga gawain na kabilang sa kanilang kultura na nakagawa sila ng shirk. Masya Allah. Mumtaz, Akh Nasim. Tama po, tama po. Ang thaqafatul Islamiyya, hindi lang ito thaqafa na kagaya na sinasabi nyo, urf, no? Urf lang. Sabi nila, urf wal ada. Hunaka farqu bainal urf wal ada. Meron pong pagkakaiba ng urf at saka ada. Makukuha natin yan sa usulul fiqh at doon sa kanun. Insya Allah. Okay. Dakika. Sister Intan muna. Barakallahu fikum. Tafaddali Sister Intan. In 1 minute. Proceed tayo. Okay po. Assalamualaikum. Kasi po, ang akida po kailangan pag-aralan ng bawat isa. Kasi dito rin po nakabase po rin dito. Kasi marami mga nagsilabasan ngayon na mga sekta. Katulad ko po, hindi ko po dati napag-aralan yung akida. Way back 2009, nag-aaral po ako pero doon pala yung mga kasama ko. Bakit iba yung kanilang pinaniniwalaan? Yung okay lang nakanikab kami, nag-lecture. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit yung mga history na binabanggit nila out yung mga sahaba na ang pinakaano lang nila, yung binibigyan nila ng halaga ay Ali bin Abi Talib. Kasi gimemorize nga namin yung mga imam ng mga yung nga. Kasi nga hindi ko alam kung ano ba yung sinasabing akida noon. Ang tanong nila sa akin, ano bang sekta ka? Ang pagkakaalam ko ang Islam ay Islam lang. Wala nang ibang sekta. Sabi ko, kung ano yung pinaniniwalaan nyo, doon ako. Sabi nila, kasi sa amin Shia. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, Salaf ka ba? Hindi ko alam kung ano yung Salaf. Sabi ko, basta kung ano ang Diyos ng Muslim, doon ako. Kaya gusto ko talaga malaman kung paano ba yung mga akida. Dito ko lang ngayon ko lang talaga naisip, dito lang nagpunta ako dito sa Saudi, 2018 yata. 18, nakapunta ako ng Dammam. Doon ko naintindihan na meron palang pagkakaiba-iba ang Islam. Doon ko po nalaman na yung palang mga kasama ko ang naiba sa totoong religion. Kaya kailangan po talaga ang akida at kung ano po yung tamang akida ng isang ng mga propeta
at ng mga sahaba ng mga salafus saleh. Doon ko po sa damam na pag-aralan kung ang sira, ang mga history ng mga sahaba, history ng mga imam. Doon ko po nabuksan yung isip ko kung anong pagkakaiba ng pinag-aralan namin doon sa Quiapo at saka ang tunay na akida pala ng Islam. Yun po, Doc, Okay, na okay. ano ako dito sa Naam. sabi mo na Thank you so akida. Jazakallah khairan, Alhamdulillah po. mumtaz, barakallahu fikum. Naam, kasi po diyan sa Manila marami pong Shia diyan, 'no? So at maraming ibang akida. So, para mas lalo nating maintindihan, madagdag lang ustad sa mga klase ko. Tapos yun po, ipakaintindi ko po sa i-explain nyo po. So yung Takafa al-Islamiyya, ito yung kabuang kaalaman, prinsipyo, asal at pamumuhay na hango sa Quran. Siyempre sa Quran at Sunnah. Parang dito yung binubuo dito yung pagkatao o lipunan, pagkatao ng isang Muslim. Siyempre sa dito yung akida, sharia, akhlak at pero bakit connected dito sa akida? Bakit mahalaga ang akida sa Takafa al-Islamiyya? So madalas kasi ganito po, sabi ko muna mo, yung kasi yung Takafa al-Islamiyya ito yung Islamic lifestyle, worldview na dito nakabatay na gumagabay sa lahat ng aspeto, lahat ng mga Muslim, isip, puso, asal, pakisalamuha, lahat. So, kasi bakit ito konektado sa bakit konektado yung akida sa Takafa al-Islamiyya, yung sa Islamic culture. Kasi yung akida, ito yung ugat at pundasyon. Lahat ng kaalaman, kultura sa Islam, lahat ng kaalaman, sharia, edukasyon. Kasi yung Islam kasi way of life andun na lahat politics parang pamamahala, pagisalamuha. Tapos kapag speaking of pagkakain, iinom, andun na lahat ng mga lifestyle andun na. So lahat ng kaalaman na nasa Islam ay nakaugat sa akida. Kung tama ang akida, magiging tama ang kultura, asal at kaasal ng umma. Kung mali ang akida, masira ang buong takafa. Mawawala yung direksyon, yung layunin. So, ang takafa sa may yung kabuang pamuhay, ito yung ano, yung akida, kaya yung akida ay yung pundasyon ng pundasyon na yun yan, pundasyon, kaya mahalaga yung akida sa Takafa al-Islamiyya. Yun lang po, Ustad. Shukran. Mashallah, jazakallah khairan. O jazakallah khairan, sorry. Jazakallah khairan, mumtaz, mashallah. Lahat kayo mumtaz, mashallah. Syukran, Walid. Tama po. Sister Sharon, 1 minute lang, bismillah. Tapos kukunin natin, kailangan makuha natin yung masadir sa Kapatul Islamiyya. Ano ba yung sources sa Kapatul Islamiyya? Tafaddalo. Dok, nasabi na po ni Sister Ethan kanina yung ano, di ko lang naibaba yung ano, yung kay Sister Ethan regarding to sa culture at sa iba-ibang ano po ng akida. Opo. Kasi Delikado po yun. nakakalamuha ko din po Dok, kasi especially ang yun kasi meron kasing pag-ano doon yung balik Islam kasi inaano kasi nila kasintabi lang sa mga sa mga born Muslim na fluid naman, hindi ko nila lahat. Though meron talaga sinabi na balik Islam ka lang pala, sabihin. So big question, balik Islam ka lang pala, tapos sabihin. Tapos makikita mo for them, though they are on the right track na ano na sila, they are born Muslim, andun na sila lahat pag ano na Quran. But sad to say, when you are going to see their actions, hindi naman natin ginajudge, but masasabi natin na taliwas sila sa sinasabi niting akida na nawawala sila sa meaning alone ng akida kasi gumagawa sila ng mga kultura na nanaayon na napasanayan nila gaya ng ng kasal, may mga nag-birthday pa rin, mga ganyan. Kaya ganun po, kailangan maging mahigpit tayo at balikan natin yung meaning ng akida which is and itahin natin, higpitan natin ang ating paniniwala sa ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala para hindi tayo mailayo sa ating kulturang Islam. Yun lang po.
Tama po, tama po. Barakallahu fiikum, masyaallah. Mumtaz, Sister Sharon. Opo, gano'n po, kailangan pong gano'n, no? Kagaya na na-experience ni Sister Intan, so delikado po yun. Mabuti, alhamdulillah, ginaid siya ng Allah subhanahu wa ta'ala nang papunta siya sa aqidatu as-sahiha. Aqidatu as-sahiha, no? Yung tamang aqida. Kasi hunakal farqu baina aqidatul fasida wa aqidatul batila wa aqidatus sahiha. Na-question natin yan doon sa page natin, no? Hindi ko alam kung may sumagot. Okay, pagdating sa akida, maraming discussion diyan, no? Barakallahu fikum. Kaya dito i-private lang muna natin kasi walang katapusan 'yan pag hindi private, no? Barakallahu fikum. Okay, bawat isa may prinsipyo. Yan nga ang prinsipyo, no? Prinsipyo. Pero pwede tayo magmunakasya sa subject po sa Islamic Studies, meron kayong subject na munadhara. Hunakal farqu bainal munadhara wal munakasha. Ano pa? Ganon, yung discussion. Sino ba ang pwede nating i-discuss? No? May subject yan. No? Subject ng usuluddin yan. O da'wa. O subject ng akida and comparative religion yan. So lahat yan, alhamdulillah, nakuha natin. Alhamdulillah. Okay. So, proceed tayo. Barakallahu fikum. So dito po, kunin natin yan po ang tafa'ul al-muslim ma'a mabadi'ihi wa qiyamihi wa hisanatihi al-fikriyah. No? Masyaallah. So isang sentence lang yan, pero napakalawak yan. Pero wag natin palawakin kasi baka may stuck tayo dyan. Okay. Yung halimbawa niyan, nabigyan na ninyo, magbigay pa tayo another halimbawa, pagpapanatili ng hijab at halal lifestyle sa isang secular na lipunan. Saan yung secular na lipunan? Like Europe. For example, sa Europe, no? Kahit nandun ka sa Europe po, ay hindi mo tinatanggal ang inyong hijab. Bakit? Dahil po isa kang tafa'ulul muslima ma'a mabadi'ihi wa qiyamihi wa hisanatihi al-fikriyah. No? So, ano ang aplikasyon natin dyan? Pagtuturo ng Islamic ethics sa workplace at paaralan. So, marami po ngayon doon sa Europe na mga Muslim na. So, ang sabi nila, no, 50 years mula ngayon ay magiging Muslim na ang buong Europe. Maniwala kayo hindi? May discussion dyan. Natatakot nga sila. No? Natatakot ang EU na magiging Muslim after 50 years ang buong Europe. Bakit kaya? Ibang subject na yan. Doon yan sa kabilang subject, inshallah. Not here. Okay. Pangalima, minal asasiyatil lati taqumu alayha at-thaqafatul islamiyah. No? Panglima na tayo. Kailangan makuha natin ngayon yung masadirul thaqafatul islamiyah. Kasi baka may stuck tayo dito. Okay. Pundasyon ng Islamic culture. Minal asasiyati allati taqumu alayha al-thaqafatul islamiyah. Ano kaya ang pundasyon ng Islamic culture? May malinaw na batayan na ang kultura ng Islam, no? Andiyan yung Quran, Sunnah at mga prinsipyong Sharia, no? Makukuha natin diyan sa Masadirul Talaqqi at Thaqafatul Islamiyah, mga sources of Islamic culture. Kung ang law, kapag ang kanon ay may sources, of course, ang law, ang Thaqafatul Islamiyah ay may sources din. Lahat ng bagay ay may sources. Allahu Akbar. So, anong halimbawa niyan? Ang sistemang pampolitika. Bakit napunta tayo sa politika? Haram ba ang politika or halal?